Hi mga lalove, good morning. Ayun, nag-aalmusal kami ng aking anak. Na-miss daw niya ang pansit canton kasi pinagbabawal ko sa kanya magpansit canton. At yan, nagpa-fried ako ng egg. Gusto ko kasi may katernong egg palagi. Siyempre, tayo mga mommy, kailangan kahit malalaki na yung mga anak natin, meron tayong time bonding sa kanila. Madalas, nilalambing-lambing ko tong anak ko, hinahalik-halikan ko, parang baby pa din. At hindi rin naman sila nahihiyang halik-halikan at yakap-yakapin ako. Siyempre, darating din ang panahon magkakapamilya sila, iiwan din tayo. So, sulitin natin habang andyan sila para sa atin. So, minsan nag-aaway din naman kami ng anak ko. Hindi kami nagkakaunawaan, pero ini-explain ko sa kanya kung bakit ako nagagalit. Para mas naiintindihan niya kung saan nanggagaling yung inis at galit ko sa kanya. Ayoko kasing mapag-isipan niya na laging hindi ko na-appreciate yung mga ginagawa niya. Sa totoo lang, napakasipag ng anak ko, matulungin na bata. Kaya thankful ako at binigay siya sa akin ni Lord. At ayun nga, syempre kahit malayo sa amin ang baby girl namin, lagi pa rin namin siyang pinipray at saka lagi namin siya napag-uusapan na namimiss namin siya kasama. Pero may mga bagay-bagay kasi na may dahilan si Lord kung bakit nangyayari. Ang mahalaga, alam ko na mahalaga at mahal na mahal ako ng mga anak ko at na-appreciate nila lahat ng mga ginagawa ko sa kanila kahit nung baby pa sila hanggang ngayon. So yun, ganito lang ang buhay ko mga love. Madalas spend time with family. O di ba? Sinusubuan pa ako ng anak ko. Ganyan niya ako kamahal mga love. Hindi siya nahihiyang ipakita or i-show yung love niya sa akin kahit na binata na siya. At thankful pa rin ako kasi kahit minsan hindi kami nagkakaunawaan, mas nananaig yung pagmamahalan sa aming dalawa. And always communicate with your kids. Huwag kayong mahihiyang ipaalam sa kanila kung ano yung feeling nyo, anong problema nyo. Maging open kayo sa kanila. Minsan may mga white lies tayo mga parents, pero make sure na mas marami pa rin yung pagiging open natin sa kanila para hindi lumayo ang loob nila sa atin. So, ganito lang kami and then later kasi may school siya, saka ako makapag-asikaso dito sa bahay. Alam ko darating din yung time na medyo magkakahiwalay kami ng mga anak ko dahil kailangan ko rin siyempreng maghanap buhay. Pero alam ko everything has a reason and may mas magandang purpose si Lord. Ganon naman talaga yung life 'di ba? Kailangan trust natin si Lord kung anong plan niya sa atin. At saka habang ano yung meron sa life natin, i-treasure natin yan at saka i-enjoy natin at i-appreciate natin. Huwag tayo makakalimot. Magpasalamat kay Lord. Ayun. So, ganito lang ang life namin ng anak ko. Every morning, bonding kami, nag-uusap kami dalawa about school, about life. Pero bira na nga kami mag-breakfast kasi pinagda-diet ko na tong anak ko. Saka nag-exercise na rin siya sa SM every morning. Ayan, hindi ko nga naubos yung 2 pieces na pansit canton, mga love, kasi para sa akin, gusto ko lang makatikim lang, okay na ako dun. Hindi rin naman kasi ako ganun kalakas kumain. Siguro kaya rin naman ako nanaba kasi napadalas yung sweets. Pero hindi talaga ako ganun kalakas kumain, mga love, kasi control ko pa rin yung kain ko eh. Ayan, yung anak ko sana mamayat na rin siya uli kasi nga medyo matatagtag na siya sa school at saka may stress nga siya onti sa school. So, ganun lang. Hanggang ngayon, kiss pa rin kami, mga love. Bye!